kulay berde, manipis at pahaba. Ito ay isang uri ng damo na nabubuhay lamang sa ilalim ng tubig tabang. Sa ngayon, bibihira na lang. Ang mga damong espesyal daw hinuhugot ng mga lalaking ito sa sapa. Hindi lang nila ito kinakain. Ito rin ang kanilang kinabubuhay. Yan po yung mga isang pagkain o ulam na talaga namang nagsalba sa amin. Ito ang balayba. Bakit nga ba ito kakaiba? Ang balayba ay isang uri ng freshwater eelgrass o tape grass. Isa itong nabubulaklak na halamang tubig. Ang mga dahon ay pwede humaba ng mula 6 inches o kalahating ruler hanggang 6 feet o parang matangkad para tao. Karaniwang itong tumutubo sa ilog, sapa, lawa, palaisdaan at bunganga ng ilog. Dami mong alam, Kuya Kim! Sa iba't ibang parte ng Pilipinas, may iba't ibang pagbigkas ng pangalan ng damong ito. Ilan diyan ang balayba, baliba, o balyeba. Pero iba-iba man ang bigkas, nagkakaisa naman silang masarap itong lantakan. Tinatawag din itong buok ti sirena o buhok ng sirena sa hilagang bahagi ng Pilipinas kung saan ito saganang tumutubo. May mga banging isda raw kasi noon na napagkamalan nitong anyong tao na may buntot na parang sirena. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Dito sa Pangasinan, naabutan namin ang mga lokal sa isang sapa na parang ang lalalim ng hugot para makakuha pala ng balayba. Mahirap po siyang kunin pag mataas po yung tubig. Pwede rin pong pambenta, pwede rin pong pangulam. Isa po sa hanap buhay po na kinagisna namin dito sa lugar namin, sir. Ang lokal na si Harry, naisipang i-post online ang pambihirang dahon. Yun oh. Ang sarap. Panahong 90s, kahirap po ng buhay namin noon. Yan po yung mga isang pagkain o ulam na talaga namang nagsalba sa amin. Ngayon ang pangunguha ng balayba hindi lang panlaman tiyan nila Harry, kundi pinagkakakitaan din nila. Naibibenta mula 50 hanggang 100 pesos ang kada tali ng balayba. Seasonal lang daw ito kung tumubo, tuwing per months hanggang sa simula ng taon. Pagka ganong kalalim, binubunot po namin. Saka ang kinukuha lang naman kasi dito is yung pinakatalbos niya. The best daw itong kainin ng sariwa o kilawin. Kailangan po nating hugasan ng mabuti para kahit papaano naman, malinis pag linuto natin. So, kailangan lang natin pigahan ng kaunting asin para matanggal din yung kanyang gaspang at para lumambo naman. Pwede rin itong isahog sa mga ulam, katulad ng tinola at sinabawang isda. Masarap po siyang ngayain dahil crunchy. Malinamnam. Masarap po siya, parang seaweeds lang din. Kahit na mukhang green leafy vegetable ang balayba, wala pang sapat na pag-aaral na magsasabing mayaman ito sa fiber. It is high in phosphorus, it is high in calcium, it is also high in iron din. Ang calcium is primarily for bone structure and also phosphorus. Pero yung phosphorus nakakatulong din siya sa healthy nerves natin. So kunwari sa mga aging people, ang balayba nakakatulong din para yung kanilang nerve ay maging maayos, hindi sila masyado manginig. Ang totoo niyan, may hugot din si Harry kung bakit niya pinost ang balayba online. Sa totoo lang po, yung balayba po sa lugar namin, hindi na po ganun karami. Kumbaga, paubos na rin. Kaya naisipan ko pong i-content para ma-refresh po sa isipan. Mga bagong henerasyon, malalaman nila na mayroon palang pagkain ng ganun. Sa pag-share ni Harry tungkol sa balayba, naipaalala niya sa atin na may mga simpleng yaman ng ating paligid na unti-unti na nating nakakalimutan. Mga yaman na magsasalba sa atin sa oras ng pangangailangan. Kaya minsan, kailangan lang ng isang tao na magkwento para ang nakaligtaan ay muling mapansin ng buong mundo. Ang dami mong alam, Kuya Kim!